Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Sandro. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Nang mga panahong ito, mulat na si Sandro sa usapin tungkol sa aswang. Marami na din itong alam sa pamamaraan para maitaboy ang nilalang. Ngunit may hinahangaan siya na tanging ang lolo Timo lamang ang nakakagawa. Hindi naman masabing kakaiba. Dahil ang gamit lamang nito ay punyal. Hahabulin niya ng saksak ang nilalang. Hindi ito titigilan hanggat humihinga pa. Kaso nga lang, dinuduroan muna niya ang patalim at kapag matatamaan ang sinuman, sigurado na ang kamatayan na para bang may karagdagang lason. Kung tatanungin naman, hindi magbabahagi ng kahit ano. Katulad ngayon, naghahanda na naman si Lolo Timo para sa pagsapit ng gabi. Hinasa ang lahat ng patalim sa tahanan dahil ang madalas na gamitin ay ang paboritong punyal. Habang ikinikiskis ito sa bato, napansin ng binata na bumubuka ang bibig ng lolo. At nang makatsyempo, lumapit para magtanong. Nagpanggap muna na umuubo para ipaalam ang kanyang presensya. Alo, dinadasalan niyo na po ba yung punyal habang hinahasa? Kaya siguro nakakapatay ng aswang yan kasi meron ng basbas. Wika ni Sandro. Alam mo po, itinuturing na matalik na kaaway ng punyal kung ito ang sino mang aswang. Kaya nakakapatay talaga. Simpleng tugon ng matanda. Sa isip-isip ni Sandro, hindi lamang ito dahil sa basbas. Gustong banggitin ang pagdura sa talim. Natatakot na baka siya lamang itong iba ang pag-intindi. Tumahimik na lamang, pinanood ang paghasa. Pagsapit ng gabi, ipunesto ni Lolo Timo ang nakatali na balisong sa higaan ng apong buntis. Nilagyan ng asin ang mga bintana at pinto. Bawat sulok ay may patalim. Ayon sa kanya, paghahanda lamang sa mga posibleng pagsalakay ng aswang. Nasanay na ito sa ganitong sitwasyon dahil mula pa sa nagdaang pagbubuntis ng pinsan, nangyayari na ito. Kung minsan pa'y nahuhulaan na lamang ni Sandro ang susunod na kaganapan. Wala namang pagbabago sa pamamaraan ng pag-atake. Magpaparamdam, mawawala saglit, saka biglang lulusob. Dahil madalas nakakaengkwentro, hindi natakot ang binata kapag makakakita. Parang normal na lamang sa kanya ang presensya ng aswang. Hanggang sa hindi na namalayan ang oras, nawindang na lamang sila dahil humiyaw ng malakas ang alagang baboy sa silong. At pagsilip, nakabulagta na ito habang nangingisay. At doon sa unahan, nakita ang aswang. Gumagapang ito habang may tangan na laman. Lumingon pa pero nagmamadali ding umalis. Sumigaw si Lolo Timo para balaan ang lahat. Bumunot ng itak ang pinsang buntis. Gayon din si Sandro. Pumwesto ang binata malapit sa bintana. Samantalang ang pinsa naman ay nasa ibabaw ng papag. Protektado ang kwarto dahil sinigurado ang kaligtasan, lalo pat iyon ang silid ng buntis. Subalit, may aswang talaga na mapanghas. Kahit palibutan mo ng mga pangontra, ay susubok pa rin. Sandro,
May nakikita akong bakas ng kuko sa itaas. Tawagin mo si Lolo Timo bago pa makapasok ang nilalang. Wika ni Ina. Sumigaw na lamang si Sandro. Hindi na nag-abala pang lumabas ng kwarto. Ayaw niyang iwanan ang buntis na pinsan. Pumasok naman si Lolo Timo. Saktong nahawi ang pawid. Ang kamay ng aswang na tangkang abuti ng buntis. Kagad na hiwa ng punyal. Napahiyaw ito sabay baba mula sa bubong. Sa bintana na lamang din dumaan ang matanda para maabutan. Mula sa bintana, muling nasaksihan ni Sandro ang pamamaraan ni Lolo Timo. Inihanda niya ang espesyal na punyal. 3 beses dinuraan ng talim sabay bulong ng dasal. Sa pag-atake ng aswang, isang wasiwas lamang ng punyal ay halos tumagos ito sa katawan. Hinugot niya ito, muling tinaga, at dito napugot ang ulo ng nilalang. Dahil sa paghanga, pumalakpak si Sandro para puriin ang matanda. Pinatahimik din siya kagad bago makaagaw ng atensyon at sa mismong oras ay niligpit din ang bangkay. Doon sa ulingan dinala ang katawan. Tinambakan ng mga panggatong at tuyong dahon. Matapos ay kagad sinilaban. Hindi iniwanan ng tingin ni Sandro ang direksyong yun. Ilang distansya lamang mula sa tahanan. Si Lolo Timo ang umakos sa pagliligpit dahil siya ang naiwan para magbantay sa pinsang buntis. At nang makitang unti-unti nang humuhupa ang apoy, binalingan ang bubong para tapalan ng tabla ang nahawing pawid. Pagkabalik ni Lolo Timo, dito na napag-usapan ang engkwentro. Ayon sa kanya, 2 aswang pala ang umatake. Ang una ay yung pumatay sa baboy. Pangalawa ay yung napatay. Dagdag pa nito ng hihinayang dahil nakatakas ang isa. Kung mabilis akong tumakbo, naabutan ko sana ang isang yon. Swerte siya dahil mahina na ang mga tuhod ko. O Ina, ayos ka lang naman siguro ano? Wala namang masakit na kahit ano sa'yo. Tanong ni Lolo Timo. Wala naman po, Lolo. Maraming salamat po sa muling pagligtas. Siya nga po pala. Paano po yung baboy? Bukas ko na sikasuhin. Ipapasuri ko yon sa kakilala kong manunugis. May pamamaraan siya na po pwedeng malaman kung sino ang aswang na sumugon. Bukas na. Hinihingal na ako. Ikaw, Sandro, siguraduhin mong nakasara ang lahat ng bintana at pinto. Samahan mo na ring matulog si Ina sa kwarto. Palagi kang maging alisto ha. At huwag kang matulog mantika. Opo, bossing. Ako na po yung bahala kay ate. Tugon ni Sandro. Kinabukasan, nagkaroon ng pagkakataon si Sandro na makasama sa matanda. Dumating na ang asawa ng pinsan mula sa pagtatrabaho. Kapag ganitong umaga naman, walang aswang na maglalakas loob sa pambibiktima. Malayong sityo nakatira ang kakilalang ito ni Lolo Timo. Isang manunugis na patalim at orasyon din ang gamit. May kakayahan pa itong hindi taglay ninuman. May pamamaraan itong kayang alamin kung sino ang umatake na nilalang. Ang tanging sangkap sa ritual ay parte ng biktima. Yodoro, magandang araw. Kailayo ng tahanan mo. Hinihingal na ako. Kagaya pa rin ng dati ang pakay ko. Sinugod kami ng aswang kagabi. 2 sila. Isa lamang ang napatay ko. Gusto ko sanang alamin mo kung sino ang pesteng yon. May dala kong laman ng baboy. Ang alaga ko ang dinali. Pambihira ka talaga. Saka mo lang ako maiisip kung meron kang ibang pakay no? Subukan mo kaya akong alalahanin sa ibang pagkakataon.
Hindi yung ganito. Nasa ka lamang kapag may idudulog ka. Sandali lang. Maupo muna kayo rito. At kailangan ko lamang magritwal. Tahimik na naupo ang maglolo. Si Sandro sa kabilang banda. Panay silip sa nakasarang kwarto. Doon pumasok ang matanda. Nais sana niyang masaksihan ang ritual. Ngunit hindi yon mangyayari. Dahil pasikreto lamang ang kilos ni Mang Teodoro. Huwag ka nang umasang makikita mo ang proseso ng ritual. Ako nga na matagal na kaming magkaibigan Hindi pa nasasaksihan kahit isang beses. Hayaan mo na, sa kanya na lang yon. Huwag ka nang malikot dyan sa upuan mo at baka mamaya, iba pa ang isipin ng matandang yon. Wika ni Lolo Timo. Umayos ng upo si Sandro at matyagang naghintay. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas, lumabas din si Mang Teodoro. Sunog na ang laman ng baboy ng ibalik. Amoy inihaw pa ng iabot. Hindi yan pang ulam ha. Kaya huwag kayong matakam. Ilagay mo yan sa lugar kung saan huling namataan ang aswang. Hindi sa pwesto ng biktima nito. Sa ibang lugar kumbaga. Ilagay mo lamang sa lupa tapos hintayin mo ang paglitaw. Nilapatan ko na yan ang orasyon. Ito mismo ang magtatawag sa nilalang. Huwag niyong susunggabang kagad. Hayaan niyong kainin ang laman at pabayaan na ito ang kumitil sa nilalang. Aba, kanina lang ang kulang nito Pwede ng panghapunan. Siya nga pala, Teodoro. Hindi mo man lang ba sasabihin kung sino ang aswang na ito? Hindi na. Kasi kilala kita. Susugod ka bigla kahit tirik ang araw. Yang bibig mo pa naman hindi mapigilan. Basta ka na lamang puputak. Mamaya makaagaw ka pa ng atensyon. Nag-iingat lamang tayo rito. Kaya sa pamamaraang yan na lamang, kapag gagawin mo ang sinabi ko, mahuhuli mo rin naman ang aswang. Ay nako, ang matanda talagang ito. Bigyan mo ako ng pangalan o tirahan ng aswang. Kakausapin ko lang naman. Magtatanong kung bakit ang apo ko pa. Marami namang buntis sa lugar, hindi lang siya. Okay, tamo na. Kaya ayaw ko nang magbigay ng personal na impormasyon. Kasi susugod ka kaagad. Mabubuko pa tayo nito itong lolo mo wag mong iwanan talaga. Kapag yan sinapihan ng demonyo, basta na lang susugod. Mamaya siya pa itong madali. Pag-uusap ng dalawang matanda. Napatango si Sandro. Matapos ang pag-uusap ay bumalik na sa tahanan. Pagkarating doon, may naabutang kasagutan sa labas si Freddy, ang asawa ni Ina. Babae ang kausap na kulang na lamang ay sasampalin na ito. Dali-daling pumagitna si Lolo Timo bago pa lumaki ang gulo. Habang inaayos na matanda ang alitan, napako ang tingin ni Sandro sa lalaking nakasampas sa motorsiklo. Nakaparada ito doon lamang sa unahan. May kalayuan ngunit malinaw na naaaninag ang muka. Titig na titig ito sa tahanan, partikular sa bintana ng kwarto ni Ina. Bahagya pa itong nakangiti. Walang kurap habang nakatitig. Nag-iba ang pakiramdam ni Sandro kaya't lumipat ng pwesto. Umambas sa bintana. Kagad namang umiwas ng tingin ng lalaki. Nako, wala naman pala to Kanina ko makatitig sa bintana parang lulusawin na. Ngayong nandito na ako, umiwas naman. Ay sus. Hindi niya ito tinigilan. Siya naman ang tumitig hanggang sa mailang na lamang ang lalaki. Iniba ang pwesto at tumalikod sa kanya. Natawa na lamang ang binata.
Hindi may kakaila na may dating. Hindi dating na gandang lalaki. Yun bang hindi maintindihan ng kung ano. May bahagyang bigat sa pakiramdam. Hindi na nagkaroon ng oras alamin dahil umalis ito matapos maayos ang alitan. Katrabaho pala ni Freddy ang babae. Nagkaroon ito ng utang, ngunit hindi pa nababayaran dahil gipit. Nagbigay ng petsa kung kailan babayaran, ngunit singil na ng singil. Mabuti na lamang ay may naitabing pera si Lolo Timo. Binayaran na lamang para wala ng gulo. Pasensya na po kayo. Yung pera na inutang ko sa babae, yun po yung ginastos sa pagpapacheck up ni Ina noong nakaraang buwan. Maayos naman kami nag-usap tungkol sa pagbayad, pero biglang nagbago. Sunundan pa talaga ako hanggang dito. Wag ko kayo mag-alala. Kapag nakapanganak na po yung asawa ko, magpapasubsob po ako sa trabaho. Magiging maayos din yung kita ko at babayaran po kita, Lo. Wika ni Freddy. Ay nako, itong si Freddy kung magsalita parang hindi tayo magkakapamilya. Hindi mo kailangang bayaran ng anuman. Anak ko kayong lahat dito kaya parte yon ng responsibilidad ko. Ang gawin mo na lang, mag-ipon ka para sa panganganak ni Ina. Ilang buwan na lamang din madadagdagan na ulit ang pamilyang ito. Nakangiti si Sandro habang nakikinig sa usapan. Ngunit kagad ding nawala nang masipat ang laman na pinagkakabalahan ng pusa. Huli na ng maagaw, kalahati na lamang ang natira. Hindi naglaon, sumuka ng sumuka ang pusa. Nangisay at kagad nalagutan ng hininga. Hindi ko alam kung sino ang sesermonan. Si Sandro ba na hinayaang makuha ng pusa ang laman? O ang pusa na nakialam? Si Sandro na lang. Wala din akong mapapala sa pusa kasi patay na eh. Teka lang naman, Pulo. May papili-pili ka pa eh. Ikaw naman po ang may kasalanan. Ikaw kaya yung naglagay ng laman dyan sa pagmamadali mo. Ganon ba? Sigurado ka ba? Naku, palala na yung pagkakamalimutin ko. O siya, itabi mo na lamang itong kalahati. Dahil gagamitin natin ito mamaya. Ililibing ko lamang itong si Mingming. Sa katakawan, namatay tuloy. Pagsapit ng gabi, punesto kagad ni Lolo Timo ang laman. May pagdududa nga lang dahil kinagata ng pusa. Ang bilin ni Mang Teodoro, hindi dapat ito magalaw ng kahit na sino dahil para lamang ito sa huhulihing aswang. Sinabahala na lamang sa pagkakataon ang lahat. Magkaibang direksyon nagtago. Ang matanda ay malapit sa pinaglalagyan ng laman. Si Sandro naman ay naroon malapit sa tahanan. Punyalang sandata ni Lolo Timo, samantalang sa kanya naman ay gasera at posporo. Lumipas ang ilang oras. Madidinig ang halinghing ng nilalang. Gumagalaw din ang halaman na dinaraanan. Ilang sandali pa, panaka-naka ito sa paglapit sa laman. Pahinto-hinto na para bang inaalam kung may nakatingin sa paligid. At hindi naglaon. Kagad sinunggaba ng pain. Matyagang naghintay si Sandro ng hudyat. Habang wala pa, nakatutok muna sa nilalang. Mabilis na naubos ang laman. Ganon din kabilis ang epekto ng kargang orasyon. Sinuka lahat nito ang kinain at ilang saglit pa. Humandusay, nangisay at dito na lumapit si Lolo Timo. Hindi naman nagpahuli si Sandro. Ikaw pala yung dumali sa baboy ko. Panggastos sana yon sa nalalapit na panganganak ni Ena. Pero nauna ka pang animal ka. Hindi bali na. Ngayon palang nakaganti na ako.
Sandro, handa ka bang mag-ihaw ng baboy? Este aswang, hindi naman makakain pero pwede ding ihawin. Ay nako, kahit kailan talaga nakukuha niyo pang isingit yung pagbibiro, lolo eh. Tara na nga po, bago pa lumalim yung gabi. Sa ulingan muli dinala ang katawan. Sinilaban na parang nag-uuling lamang. Pagsapit ng umaga, bumalik ang maglolo sa lugar upang linisin ang kalat. Dali-daling niligpit ang bakas at saka sinimulan ang pag-uuling na pangunahing kabuhayan. Sa kalagitnaan, napansin ni Sandro ang nakausling buto. Kasalukuyan kasing inaayos ang hukay sa kabila na tambakan ng panggatong. Nang klaruhin, gano'n na lamang ang pagkagulat dahil bungo ng tao ang bumungad. Lumapit si Lolo Timo. Maging ito ay hindi makapaniwala. Sa pagkakaalam niya, gubat lamang ito. Masukal ng marating. Sila na rin ang naglinis sa paligid para gawing ulingan. Hanggang sa hinukay ito ng hinukay ng maglolo. Hindi lamang isa ang natagpuan. Mahigit kumulang 10. Walang nakapagsalita sa dalawa habang palipat-lipat ng tingin sa mga bungo. Lolo, baka libingan ito dati. Sobrang tagal na rin po yata. Tignan niyo po yung mga buto. May iilan na marupok na. Pero parang abnormal yung hugis. Mahaba ang baba. Tapos matulis ang pangil. Saka po, sa tingin ko hindi ito tao. Parang aswang o anumang nilalang na mula sa kaliwa. O tignan mo, meron pang maliit. Hindi naman ganito ang sa pusa. Isang sigbin. Wika ng matanda. Matapos maklaro ang isa pang natagpuan. Bangkay ng pinaghihinalaang sigbin. Parehong kinilabutan kaya't tinigil ang pag-uuling sabay alis. Pagkarating naman sa tahanan, hindi nagkaroon ng oras para alalahanin ang natuklasan. Dahil si Ina, nagtutubig na. Dali-daling sinugod sa ospital para makapanganak ng maayos. Kung si Lolo Timo lamang ang magpapasya, sa kakilalang kumadrona na lamang sana. Ngunit sa ospital ang gusto ng mag-asawa. At dahil hindi nakasya sa tricycle, naiwan si Sandro. Okupado ang isip sa pag-aalala sa pinsan. Taimtim itong nagdarasal para sa kaligtasan ng magiging pamangkin. Kaso nga lang, siya naman itong nasa alanganin. Nang makita ang bintana, bumungad ang pares ng nanlilisik na mga mata. Sinundan pa ito ng nakakakilabot na daing. Masyadong agresibo na hinahampas ang bintana. Dali-daling bumunot ng patalim. Inihanda na rin ang nakasinding gasera. Balak niyang sunugin ang nilalang kung sakali. Hanggang sa ilang sandali pa, tuluyan itong nagiba ang bahaging yun. Parang gagamba na gumagapang sa dingding bago bumaba sa sahig. Binalandra nito ang matutulis na kukot pangil. Wala din itong tigil sa pag-angil. Buwisit naman oh, kung kailan ako lang nag-iisa. Tsaka naman merong may mangangahas. Akala yata siguro buntis ako eh. Hoy, kilalaki kong tao kaya wala kang maaamoy na bata rito sa tiyan ko. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Mabuti pang sa kapitbahay ka maghanap. Subalit lalo lang umangil ang aswang. Napaatras pa si Sandro sabay ilag. Mabuti na lamang ay nagawang umiwas bago maabot ng sunggab. Sa puntong ito, kinakabahan ng binata. Hindi dahil natatakot sa itsura ng aswang, kundi sa ideya ng kahihinatnan sa mga sandaling yun. May nalalaman naman ito kung paano itaboy.
Ngunit pisikal na bakbakan ang gusto ng nilalang. Bagay na mahina siya. Napasigaw na rin ang makalmot sa braso. Daplis lamang ngunit sobrang tindi ng kirot. Muli itong umatake. Ngunit mabuti na lang sa pagkakataong yun. Mabilis ang kamay at nagawang tagain. Daplis lamang din ngunit dahil sa mata tinamaan, matindi rin ang naging epekto. Kahit nag-iisa lang ako, makakaganti pa rin ako, no? Ano, hanggang doon lang ba ang kaya mo? Nagsisimula pa nga lang tayo eh. Nako, umiiyak ka ba? Mahina k- Biro lang. Napalunok ang binata. Nagkamali sa pagmaliit dahil naging mas agresibo ito. Sa isang kurap ay nabagok ang ulo matapos muling tamaan ng kalmot. Diretso sa mukha ang mga kuko. Napatitig na lamang sa bubong si Sandro. Hindi na makakilos dahil nahihilo na rin. Sa sulok ng mga mata, nakikita ang figura ng aswang. Dahan-dahang lumapit ngunit sa kabutihang palad. Dumating si Lolo Timo. Dinig na dinig niya ang pagdura nito sa punyal. At isang hagupit. Bumagsak na ang nilalang. Kahit 10 oras ay tinakbo siya sa tahanan ni Mang Teodoro upang mapasuri ang sugat. Kung ano-anong dagta ang pinigaroon. Walang babala, kaya't nagulat ang binata sa tindi ng hapde. Kumuha pa ito ng karayom at sinulid para tahiin ang sugatang pisngi. At dali-dali niya itong pinigilan. Grabe ka naman, Manong. Kung makabala kang magtahi, parang basahan akong napunit ah. Mang Teodoro, kalmahan niyo naman po. Kinakalawang pa nga yung karayom eh. Ayos na po ako sa kung anong dagta na nilagay ninyo. Mahapdi na po ang mga yun. Bakit kailangan nyo pang tahiin? Abate mo, napaka-reklamador naman pala itong apo mo. Kung makapagsalita parang mas magaling pa sa akin. O siya, hindi na natin tatayiin ang sugat mo. Pero magdudusa ka sa ipapainom kong gamot. Lalagyan ko na lamang din ng benda ang mukha mo para kahit papano matabunan ng bakas. Wika ni Mang Teodoro. Nilagok ni Sandro ang inabot nitong gamot. Agarang napangiwi ng malasahan ang matapang na pait. Dagdag pa ang baho na sobrang nakakasuka. Habang nagpapahinga, minabuti ng binata na pakinggan ang usapan ng dalawang matanda. Alam mo pare, ubos na ang pasensya ko sa mga aswang na ito. Walang pinipili. Aatakehin ng buntis, binata, matanda, kahit sino sa kahit anong pagkakataon. Basta makatsyempo. Mabuti na lang sa edad kung may lakas pa rin akong makipagbuno. Ang sabihin mo, pasalamat ka sa nalunok mong langis at orasyon na ginagawa ng tatay mo noon. Kaya ang laway mo lason sa mga aswang. Hanggat mabesaya, samantalahin mo na. Grabe rin yung epekto niyon sa'yo, ano? Napapaisip tuloy ako kung gaano kahusay na albularyo ang tatay mo. Nakagawa ng mabisang pangontra sa mga aswang. At swerte pang nilunok mo para katuloy may natural na kapangyarihan. Hindi ko naman nakalimutan yon. Tama ka. Swerte ko ang ginawang pag-inom ng langis na may halong orasyon. Ikaw ba naman? Uhaw na uhaw galing eskwela. Akala ko tubig yung nasa baso kaya diretso lagok. Yun pala, sangkap sana ni tatay sa ritual. Pero kahit papano, nagkasilbi pa rin naman dahil nasa katawan ko na. Nanlaki ang mga mata ni Sandro sa nadinig. Kahit siya ay nahihiwagaan sa nangyari kay Lolo Timo noong kabataan. Napangiti na lamang dahil may parting nakakatawa. Pagsikat ng araw,
Pinayagan na silang makauwi. Pinabaunan siya ni Mang Teodoro ng gamot para sa sugatang pisngi. Hindi na ito masakit ngunit hindi pa magaling. Nakapagpahinga rin ang maglolo sa banta ng aswang. Wala nang nagpaparamdam hanggang sa lumipas ang 1 linggo. Nakabalik na rin sila Mina at Freddy kasama ang sanggol. Nag-aagawan pa si Sandro at Lolo Timo dahil parehong gustong kargahin ang munting anghel. Kinuha na lamang ni Ina bago pa mabitawan. At dahil may bagong miyembro sa pamilya, nabaling ang atensyon nito. Kung mag-alaga sabay-sabay na nagbabantay, kahit matutulog ito nasa paligid ang lahat. Nakaabang kung kailan magigising dahil lalaruin. Habang tumatagal, si Sandro ang nakapansin na merong umaaligid. Hindi siya sigurado kung sila ba ang sadya ng mga tao. Sa malayo lamang ito natatanaw. Nangunguha ng talahib. Kahit tanghaling tapat gumagapas. Wala namang reaksyon si Lolo Timo. Kaya iniwanan na rin ang pansin. Hindi naglaon. Nagsimulang maperwisyo ang sanggol. Iyak ito ng iyak. Walang pinipiling oras. Natatahimik kapag pinadede. Kaya inakala ng lahat ay nagugutom lamang. Pinalampas ito dahil natigil din. Subalit sa pagdaan pa ng mga araw, may iba pang napansin si Sandro. Pauwi siya ng mga sandaling yon galing sa ulingan. Pasan-pasan pa ang kalahating sako ng uling. Pagkaraan ng lalaki, hindi siya nito napansin kaya nagkaroon ng pagkakataong makita ang muka. Kagad itong nag-iwas na mapagtanto, ngunit huli na. Dahil namukaan na ito ng binata. Ito yung kasama ng babae na kaalita ni Freddy noong araw. Huminto pa para aninagin itong mabuti. Sandali lang po. Nakikilala po kita eh. Hindi ba ikaw yung kasama ng babaeng pumunta rito para lang awayin si Kuya Freddy? At kung tama ang pagkakatanda ko, mula kayo sa lungsod. Malayo na yun dito ah. Marami namang talahib doon. Umabot pa talaga kayo rito. At saka napansin kong ilang araw ka nang pabalik-balik dito. Talahib ba talaga ang sadya mo? O baka naman may inaatupag kang hindi kaaya-aya? Diretsahang tanong ng binata. Tumahimik lamang ang lalaki. Tinapunan lang siya ng tingin. Sabay dampot ng sako na wala namang laman. Naglakad na ito papunta sa pinaparadahan ng motorsiklo. Sabay harurot ng mabilis. Sa kilos na yon ng lalaki, hindi maiwasang magduda ni Sandro. Kagad itong kwento. Kaso hindi naman personal na kilala ni Freddy ang lalaki. Yung babae lang na nakasama ng matagal sa trabaho. Ngunit pumanaw na rin ito kamakailan. Hindi na nagising matapos bangungutin. O bakit Sandro? May napapansin ka bang kakaiba? Sabihin mo para malaman namin. Tanong ni Lolo Timo. Hindi ko alam kung tama ba yung pagkakaunawa ko sa mga kaganapan. Kasi sa araw na nagsimulang umiyak yung sanggol, nakita ko na yung lalaki dyan sa talahiban. Hanggang sa araw na lumala ng lumala. Kahit nga ngayon Nung kinausap ko wala namang sagot. Di ko mang bibig at umalis na lamang bigla. Hindi ko din sigurado kung tama ba yung pagkakadinig ko sa mga katrabaho noong minsan mapag-usapan yung lalaki. Dumadaan kasi yun sa pabrika para sunduin yung babae. May katrabaho ako na mula sa pamilya ng albularyo. Mga ganun. Siya mismo yung nagsabi na hindi normal yung lalaki. May katauhan ito na higit pa sa inaakala namin. Hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin nun. Pero noong nabalita ang pumanaw yung babae,
Ang sabi ng katrabaho ko, duda siya na bangungot yung dahilan. Malaki yung tsansa na may kinalaman yung asawang lalaki. Sa tingin niyo po, Lolo Timo, ano po kaya yung sinasabi niya? Ano pa nga ba? Aswang yung lalaki. Hindi ko napansin ang presensya niya. Sigurado ako na may ginagamit siyang paraan para maisahan ang pang-amoy ko. Pabalikin mo siya kamo para tadtarin ko ng pinong-pino. Wika ni Lolo Timo. Kagad na binunot ang punyal at saka dinuraan. Kalma lang po, Lolo. Huwag mo namang sayangin yung laway mo. Wala pa naman eh. Hindi pinatagal ang paghihintay. Dahil pagsapit ng gabi, tuluyan ang nangahas ang lalaki. Maingat itong lumapit sa tahanan. Mayayabong ang talahib sa paligid na sakto siyang matatabunan. Ngunit hindi para sa binatang si Sandro. Nakaabang na ito sa may kalsada na nilampasan ng motorsiklo ng lalaki. Kaagad nagbigay senyas kay Lolo Timo na nasa paligid na ang aswang. At dahil umaaligid na ito, nagsimula ng umiyak ang sanggol. Hindi na matahan ng mag-asawa. Lalong humagulgol nang makalapit ng husto ang lalaki. Naganap na ang anyo sa pagkakataong ito. Hindi naglaon. Kumilos na si Lolo Timo. Ngunit masasabing mahusay din ang pang-amoy ng aswang. Dahil kagad niyang nakita si Lolo Timo. Magandang gabi, pangit. Hindi ko alam na aabot hanggang gabi ang panggagapas mo ng talahib. Gaano ba karami yung balak mong kunin? Parang lilinisin mo na yung buong lugar ano? Napaangil ang aswang. Hindi nagtagal. Bigla itong sumunggab. Umilag ang matanda. Bahagyang nadismaya si Sandro dahil nasanay natatapusin kagad ang laban. Ngunit ngayon, balak pa sigurong paglaruan ni Lolo Timo ang nilalang. Pinahabol niya ito. Doon sila sa pinakagitna ng talahiban. Sa bandang yun bagong gapas ng may-ari ng lupa, kaya't walang sasagabal. Hinamon ng matanda ang aswang na ganado naman sa paghataw. Sumugod ito ng sumugod. Nalibang naman si Lolo Timo sa pakikipaglaro. Tumatawa pa ito habang dinadaplisa ng punyal. Pero yung aswang ay hindi natutuwa. Lalo lamang nagagalit. Umatake ito ng umatake. At nang makaramdam ng pagod ang matanda, dito na naging seryoso. Tama na nga ang laro. Hinihingal na ako eh. O sige, sumugod ka na. Inihanda ni Lolo Timo ang punyal. 3 ulit dinuraan sabay usal ng orasyon. Sa pag-atake ng aswang, direktang bumaon ang patalim sa dibdib. Idiniin ng matanda. Tumagos sa katawan. Nanlaban ngunit nauwi lamang sa pangingisay. Kahit na ganun, nagawa pa rin itong makatakas. Dali-daling hinabol, subalit mabilis na nawala. Gayunpaman, nasunda ng bakas ng dugo. Maliwanag ang buwan at may dalang sulo si Sandro. Naabutan nilang malapit sa ulingan. Paglapit doon, lumipad ang isang itak na direktang tumagos sa ulo ng aswang. Gulat na sinunda ng tingin ang direksyong pinagmulan. Ang taong naroon, nagulat din nang makita sila. Kayo lang naman yan pero nakakagulat kayo ah. Anong oras na pero nasa labas pa? Nag-uuling pa ba kayo? Ikaw nga ang nakakagulat, Yodoro. Tumaan talaga sa pagmumuka ko yung kinakalawang mong itak. Mabuti na lang hindi ako tinamaan. Dahil kung oo, baka tayo naman yung magkarambola.
At para sagutin ang tanong mo, hindi kami nag-uuling. Tinutugis namin yung aswang na ito. Pero ikaw pa talaga yung pumatay sa halip na ako. Mang-aagaw ang pangit na ito. Malay ko ba? Nakita ko aswang kaya tinira ko kagad. Manong, ano po ba yung dala ninyo? Tao po ba yan? Hindi. May nakasalubong din akong aswang kaya ito pinatahimik ko kagad. Napadpad ako rito para maglibing. Kaso ang pwesto ko ginawang ulingan. Kilala niyo ba kung sino ang nag-uuling rito? Libingan ko ito ng pinaslang na aswang dati pa. At ngayon lamang ako nakabalik. Ay nako Diyos ko, ikaw pala yung naglilibing dyan. Akala ko pa naman kung sino. Aksidente naming nahukay yung mga labi. Pero ginawang ko na ng mas maayos na libingan yung hindi mahuhukay ni inuman. Laliman mo naman kasi ang hukay. Hindi yung hanggang isang talampakan lang. Malay ko bang gagawin yung ulingan yung bahaging to? Ang sukal na nito dati. Total nandito na lang din naman tayo. Tulungan nyo na akong maglibing. Isama natin yung tinugis nyong aswang. Sumang-ayon naman ang lahat sa mungkahi ni Mang Teodoro. Tulong-tulong sila sa paglibing. Matapos yun, sa kabutihang palad ay wala nang nagparamdam. Lumaking malusog ang anak ni Ina at Freddy. Hindi na umiiyak, hindi na aligaga, at lalong hindi na malalapitan ng anumang banta. Naikwento ni Lolo Timo ang tungkol sa sanggol. Dali-dali namang gumawa ng pangontrang langis si Mang Teodoro. Hindi ito kailangang ipahid sa bata. Hayaan lamang ito sa sulok ng kwarto kung saan palagi itong natutulog. Sa kabutihang palad, epektibo itong pangtaboy ng masamang elemento. Iyon ang pinakahuling engkwentro ng aswang sa lugar. Bago nakipagsapalaran si Sandro sa Maynila para kumita ng pera. Sa isip ni Sandro, hindi ito pwedeng umasa na lamang palagi. Dahil sa paglipas ng panahon, humihina na rin si Lolo Timo. At kahit nasa malayo, dala pa rin ang alaala ng pamilya. Lalo na ang kakaibang kakayanan ni Lolo Timo. Ang duras sa punyal ng manunugis, nalason sa aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Rico. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aurora. 27 taong gulang na si Rico na mga panahong yun. Lumaki sa isang pamilyang may kaya nasanay na nakukuha ang lahat ng gusto. Dahil dito, naging magaspang ang ugali at madalas. May habang ito kung makitungo sa mga tao. Ang asawang si Cindy, 25 taong gulang, kabaliktaran niya. Mabait, mapagpasensya at marunong makisama sa iba. Kahit mahirap ang pinanggalingang pamilya, nahulog ang loob ni Rico sa kanya dahil sa angking kagandahan at kabutihan. Madalas, si Cindy pa ang umaayos sa mga problemang dulot ng ugali ni Rico. Hanggang sa isang araw, galit na sumigaw si Rico sa kanilang tahanan. Walang hiya! Mga walang utang na loob! Kung kailan kailangan ko ng pera, saka pa hindi nagsibayad. Wika ni Rico. Kagad naman itong nilapitan ng asawa. O mahal, ano na naman bang nangyayari sa'yo? May nakaaway ka na naman ba? Ano pa? Yung pinautang ko ng 1,000, hindi man lang ako binayaran. Kailangan ko pa naman ng pambayad doon sa matanda na inutangan ko.
magkano bang utang mo kay Mang Bido? Pakiusapan na lang natin. Ako? Makikiusap? Ikaw na lang yung kumausap. Sabihin mo umalis na ako. Pag-uusap ng mag-asawa. Napakamot na lamang si Cindy ng ulo. Ayaw man niyang gawin. Wala itong nagawa kundi sundin ng asawa. Hindi nagtagal. Dumating sa labas ng tahanan si Mang Bido. Isang matandang kilala sa baryo. Lumabas si Cindy upang harapin ito. O Cindy, nariyan ba yung asawa mong si Rico? Kukunin ko lang sana yung hiniram niya. Kailangan ko na kasi. Wika ni Mang Bido. Pasensya na po Mang Bido. Nahihiya po siyang humarap sa inyo ngayon. Yung perang inaasahan niya, hindi pa po kasi nababayaran. Tugon ni Cindy. Nahihiya itong humarap sa matanda. Napabuntong hininga naman si Mang Bido. Baka naman pwedeng gawa ng paraan. Nasa ospital ang anak ko. Kailangan ko ng pera para sa gamot niya. Magsasalita pa sana si Cindy. Ngunit biglang lumabas si Rico. Galit itong lumapit sa matanda. Ano sabi mo? Gusto mo ng pera? O ito suntok? Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi nang wala pa akong pera. Sinuntok niya ang matanda hanggang sa tuluyan itong matumba sa lupa. Hindi pa nakontento at sinipa pa niya ito. Rico, tama na. Pinilit ni Cindy na tulungan ang matanda. Ngunit tumayo na ito habang galit na galit. Rico, tao akong pumunta rito at nakiusap. Pero kung tratuhin mo ko parang hayop pa, tandaan mo ang ginawa mo ito. Babalikan ka ng karma. Matapos sabihin ni Mang Bido ang mga katagang yun, umalis na ang matanda. Hindi na nakinig si Rico kahit pa pinagsabihan ito ni Cindy. Sa halip, ipinagkalat pa niya sa buong baryo na walang kwentang tao si Mang Bido. Dahil dito, walang gustong magpahiram ng pera sa matanda. At sa kasamaang palad, namatay ang anak ni Mang Bido dahil hindi ito nabigyan ng gamot. Ilang araw matapos mailibing ang anak, bumalik si Mang Bido sa bahay nila Rico. Galit na galit ito. Rico, tandaan mo ito. Ang ginawa mo sa akin ay ibabalik ko sa iyo. Hanggang kamatayan, isusumpa kita. Wika ni Mang Bido. Nakagad namang tinawanan ni Rico. Oy tanda, hindi ko kasalanan kung utu-uto yung mga tao rito. Kahit magbanta ka pa, hindi ako naniniwala sa mga kalokohan mo. Natakot si Cindy sa narinig. Kilala sa baryo ang pamilya ni Mang Bido bilang may kaalaman sa kulam. Ngunit hindi naniniwala si Rico sa mga ganong bagay. Tandaan mo, Rico. Darating ang araw na lalakad kang nakaluhod sa harapan ko habang nagmamakaawa. Matapos yun, umalis na ang matanda. Pagkaalis ay sinermona ni Cindy ang asawa. Rico, bakit mo ginawa yun? Namatay yung anak niya dahil sa ginawa mo. Ano bang pakialam ko sa kanila? Nasaktan si Cindy sa sagot ng asawa. Alam mo, makasarili ka. Hindi ko akalain na ganyan ka pala. Hindi na niya kinaya ang ugali ni Rico. Nag-impake ito at umuwi muna sa bahay ng mga magulang. Pagkarating doon, kaagad siyang tinanong ng kanyang ama. O anak, anong nangyari?
Nag-away ba kayo ng asawa mo? Huminga ng malalim si Cindy. Tay, si Rico po yung dahilan kung bakit namatay yung anak ni Mang Bido. Nagulat ang mga magulang nang madinig yun. Nanatili muna si Cindy sa bahay ng mga magulang. Ngunit makalipas ang 1 linggo, may lumapit sa kanya na kapitbahay. Uy Mare, dalawin mo naman yung asawa mo. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Nagulat si Cindy. Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Yun nga. Ilang araw nang sumisigaw si Rico sa bahay ninyo. Parang may nakikita siyang hindi namin nakikita. Nang mga sandaling yun, kinilabutan si Cindy. Kaagad itong bumalik sa kanilang tahanan. Pagkarating doon, nakita niyang nakadapa si Rico sa sahig. Puno ng sugat at pasa ang katawan. Rico, ano bang nangyayari sa'yo? Nagising naman ang lalaki. Cindy, ikaw ba yan? Mabuti naman at bumalik ka na. Napansin ni Cindy na tila hindi siya makita ng asawa. Bakit parang hindi mo ko nakikita? Umiiyak si Rico habang sumasagot. Binulag ako ng demonyo. Gabi-gabi niya akong pinapahirapan. Nilalatig ko niya ako. Niyakap ito ni Cindy habang umiiyak. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita iiwan. Simula ng araw na yun, inalagaan niya ang asawa kahit mahirap. Ngunit lalo lamang lumalala ang kalagayan ni Rico bawat araw. Isang gabi, nadinig ni Cindy ang malakas na sigaw mula sa kusina. Tama na. Tama na. Patayin niyo na lang ako. Pagkarating doon, nakita niyang tatalon na si Rico sa bintana. Dali-dali naman niya itong hinila. Lumaban ka, Rico. Bukas pupunta tayo kay Mang Roy. Si Mang Roy, ang kilalang manggagamot sa lugar. Kinabukasan ay dinala nila si Rico sa kanya. Pagkarating pa lamang ay sinabi kagad ng matanda. Alam mo, iha, siya lamang din ang makakatulong sa kanyang sarili. Ano po yung ibig niyong sabihin? Ang sumpa na ito ay bunga ng kanyang kasalanan. Kung gusto niyang gumaling, kailangan niyang humingi ng tawad sa taong sinaktan niya. Alam ng mag-asawa kung sino ang tinutukoy nito. Walang iba, kundi si Mang Bido. Ngunit pagka-uwi ng tahanan, nagmamatigas pa rin si Rico. Ako? Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Muling napaluha si Cindy. Rico, maawa ka naman sa sarili mo. Sa wakas, natauhan din si Rico. Tama. Tama kayo. Kasalanan ko nga to. Kinabukasan, pumunta sila sa bahay ni Mang Bido. Nagpasya si Rico na humingi ng tawad. Pagkarating nila doon, sumigaw si Rico mula sa labas ng tahanan. Mang Bido! Mang Bido! Humihingi po ako ng tawad. Dali-dali namang lumabas ang matanda. Hindi ko ramdam na totoo ang pagsisisi mo. Napaluhod si Cindy. Maawa po kayo sa asawa ko. Ngunit umiling lamang ang matanda. Tanungin mo muna kung nagsisisi talaga siya.
Napayuko si Rico. Lumuhod sa harapan ng matanda. Mang Bido, patawad po. Ako na lang po ang parusahan niyo. Huwag niyo na pong idamay si Cindy. Napatingin ang matanda sa kanya. Talaga ba? Kahit buhay mo ang maging kapalit? Opo, Manong. Opo. Iniabot ni Mang Bido ang kutsilyo kay Rico. At nang akmang sasaksakin na niya ang sarili, biglang dumating si Mang Roy. Bido, tama na! Nagalit si Mang Bido. Buhay ang nawala sa akin. Dapat buhay din ang maging kapalit. Nagbago ang anyo nito at naganap ang matinding labanan sa pagitan nila ni Mang Roy. Sa gitna ng kaguluhan, susuguri na sana ni Mang Bido si Cindy. Ngunit humarang si Rico. Ito ang nasaksak. Sa huling lakas niya, sinaksak niya rin si Mang Bido. Parehas silang bumagsak sa lupa. Isinugod pa sila sa ospital. Ngunit hindi na umabot ng buhay si Mang Bido. Nakaraos naman si Rico. Ngunit kailangan niyang harapin ang kaso sa batas. Kalaunan, napatunayang wala itong kasalanan at siya ay nakalaya. Ang unang ginawa ni Rico matapos makalaya, pumunta sa libingan ni Mang Bido. Mang Bido, patawad po sa mga nagawa ko sa'yo. At marami po akong natutunan. Matapos yun, humingi rin siya ng tawad sa pamilya ng matanda. Lumapit sa kanya si Mang Roy. Iho, siguro naman ay natuto ka na. Opo, Mang Roy. Hindi ko na po uulitin yung pagkakamali ko. Dali-dali naman itong niyakap ng asawa. Asawa kita, hindi kita iiwan. Simula ng araw na yon, nagbago si Rico. Natuto itong maging mapagkumbaba. At higit sa lahat, natutunan niyang ang bawat kasamaan na ginagawa sa kapwa ay may kapalit. Dahil sa huli, ang karma ay palaging bumabalik. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.